May kasabihan tayo, be careful of what you wish for. Kasi sabi nga, baka makuha mo po ito. At mukhang ito nga po yung nangyari kahapon. Dito po kay Mike Defensor. Sabi nila, kasuhan nila ako. Sabi ni Mike Defensor, kasuhan nila ako. O bago po mag alas 5 ng hapon, kinasuhan po ng National Bureau of Investigation ito pong si Mike Defensor para po sa qualified human trafficking dito po sa Pasig City Prosecutor's Office. Pero bago natin puntahan yan, ito po yung mga hamon ni Mike Defensor kahapon eh. Balikan po natin, panoorin po natin. Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang nasa City Engineering Office. Meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi makita yung connection kung ano yung sinasabi niya. At natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha silang tanga. Kaya yung sinasabi ko, i-file na yung kaso. Ang tagal na eh. Di ba sabi niya, kailan ba ngayon? O ngayon, hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Wala daw kakaso-kaso, ha? Tinawag pang tanga at bobo. Ito pong si NBI Director Matibag. Para yung isang establishment, katulad na sinabi ko, yung example ko yung Soler, yung Okada, yung Resorts World, meron silang building. May marami silang lessor doon, may mga nagbibentang tindahan, may mga restaurant, may mga KTV. So, ibig sabihin, pagka merong nagbenta ng shabu doon sa mga isang yung kasama ka, alam mo yung mga nangyari? Notwithstanding kung anong kaso ng pinapakay nila doon sa mismong establishment, ang pinupunto ko lang, kami lang yung sa establishment. At pinipilit ni Director Matibag yung kaso niya para non-bailable case, para hindi kami ay makulong at mapatahimik. Dahil kung titingnan mo yung ginagawa ni Matibag, pinipilit niyang ihinto ang lahat ng investigasyon doon sa korupsyon. Wala siyang naitutong kay Sitko. Wala siyang anong dugo o pawis para malaban yung korupsyon sa ating bansa. Bagkus, ang ginawa pa niya, pumunta siya ng Senado para siraan yung mga sundalo. Wala siyang ginawa doon eh, kundi to hit the credibility of the 18 soldiers. Diba? Wala siyang ginawa at sinabi kundi sabihin na dishonorable to, may kaso to, may ganito. Eh wala naman kailangan ng patunayan eh, dahil si Saldico mismo, sabi nila ang mastermind ng korupsyon. Eh ito yung mga bata ni Saldico, sila yung nagsasabi na kami ang tao ni Saldico at kami nagdi-deliver ng pera. So anong credibility ang gusto nilang kunin doon sa 18 Marines? Ayun, ang kailangan sanang gawin is tingnan nila, tama ba yung sinasabi, nagsisinungaling ba? May mga mali ba doon sa mga binabanggit? Eh kaso wala eh. Ang gusto niya... Okay? Siyempre, yan ang claim nila. Na totoo yung sinasabi ng 18 Marites. Eh ang claim naman ng NBI, may mga ebidensya laban sa'yo, Mike Defensor. Kaya harapin mo na lamang yan. Kung sakali sa korte ka na lamang magpaliwanag. Ito po kasi mga tol, sa balita po ng DZMM Teleradyo kahapon, ex-representative Mike Defensor sinampahan na ng kasong qualified human trafficking ng NBI kaugnay ng ni-raid na KTV bar at hotel sa Pasig City na pagmamay-ari ng dating kongresista. Nahaharap din sa naturang kaso ang asawa at anak ni Defensor. Di ibig bang sabihin pati yung asawa at anak mo pinapatahimik? Eh ikaw lang naman ang maingay. Di ba, Mike Defensor? Kung sa tingin mo pamumulitika ito, eh hindi naman siguro idadamay na yung asawa at anak mo. Pero iba kasi yung sinasabi at ipinapakita ng NBI na mga ebidensya. Ito po kasi yung pinag-ugatan niyan eh, no? Yung pag-rescue doon po sa 54 na mga kababaihan sa KTV bar na Chicago ang pangalan. Tapos dinadala po ito allegedly para po mag-provide ng sexual services sa katabi pong hotel, yung Blue Hotel. At lahat yan, ayon sa NBI, ang majority stockholder or nagmamay-ari po niyan ay ang pamilya Defensor. Ito po yung bahagi ng investigation data form, no, kung saan nakasulat po dito yung mga alegasyon laban po sa pamilya Defensor o sa mag-asawang Defensor, ano? For qualified trafficking in persons,
in violation of Section 4A, E, and L in relation to Section 6C of Republic Act number 9208 as amended by Republic Act number 10364 and further amended by Republic Act number 11862. Ang pangalan ng dalawang inirereklamo ng NBI ay ang mag-asawang sina Michael T. Defensor at saka si Julie Rose T. Defensor. Kasama rin sa kinasuhan, syempre, yung kanilang anak na si attorney pa pala, no? Micaela Francesca Defensor. Tapos, meron din kasama pang isang anak, no? Buong pamilya pala ito, mga tol. Kasi yung unang nabasa po natin dito, si Miguel Gabriel T. Defensor, yung treasurer. Ngayon kasama na ito pong isa pang anak ni Michael Defensor na si Micaela, ang corporate secretary ng Cliff Point Development Corporation. Kaya tingnan natin kung hanggang saan sasabihin itong si Michael Defensor na ito po ay bahagi lamang ng pamumulitika at pagnanais na patahimikin siya. Kasi labanan po ito ng mga ebidensya kapag yan po ay isinampas sa proper agency, at yan ay ang prosecution. At kapag nakita ng prosecution na wala namang sapat na basihan, dahil pamumulitika nga lang ayon kay Mike Defensor, yan po ay ibabasura ng prosecution. Pero mukhang hindi po yan mangyayari sapagkat meron pong rescued na 54 na mga kababaihan, karamihan po dyan, mga single mom at meron pang minor de edad. Yung vulnerability po nila ay sinamantala. Being a single mom, napakahirap nga naman bumuhay ng pamilya. Kaya yung kahinaan na yan ay sinamantala ng sindikato na sinasabing may kaugnayan dito po kay Mike Defensor. Pakinggan po natin yung naging interview po sa kanya, no? Kahapon o kagabi. Dito, confident pa siya eh. Sa mga unang bahagi ng interview, feeling niya, untouchable pa siya. Hindi niya pa alam na nakasuhan siya. Reaksyonan po natin ito, mga tol. So Mike, first of all, nagulat pa ba kayo na sinampahan na kayo ng reklamo ng NBI? Actually, hindi ko alam kung talaga may sinampahan na actual case. Kasi for the past 2-3 weeks, parang sinasabi may kaso, may file, but we haven't seen any case at all. Pero ngayon nga, sabi nila Friday daw, no? Today, supposedly may final. I'm not sure if there is really a case filed against. Sabi ni Corcoro Korea, ang hirap bigkasin po ng pangalan nyo eh. Tapos hindi ko alam kung natanong na sa iyo to, pero bakit qualified human trafficking at hindi simple trafficking lang? Enlighten us. Ganito po kasi yan, meron pong tinatawag na qualifications under the law. Kapag ka namatay, kapag ka ang epekto ay namatay yung biktima, seriously injured, o kaya para mas madaling maunawaan na lamang, in this case, meron pong biktimang mga minor de edad. No? O kaya kapag ka ang in this case wala naman, pero may mga instances na kapag ang accused ay public officer. No, yan po yung ilan sa mga sirkumstansya na hindi ko na masyadong ipapaliwanag pa. Kasi tanong mo lang naman bakit qualified human trafficking? Simple lang, may mga biktima po dito na minor de edad at ang biktima po hindi lamang isa, kung hindi marami. No, ilan yan sa mga dahilan kung bakit qualified human trafficking. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa interview. Me, at kung ano yung nature ng kasong i-file niya. Meaning the facts that na-sinate niya, wala pa kaming knowledge about that. Okay. Just basing on news reports on this, sir, ang sinasabing complaint daw ay qualified human trafficking. Ito pakinggan natin yung hindi niya alam na kinasuhan na siya. Although binasa na po natin yan, muli po natin pakinggan yung balita kaugnay po ng pagkakaso sa kanya. Sandali lamang hindi ko pala nailagay dito eh. No? Saan ba banda yun? Ito. Defensor sinampahan ng reklamong qualified human trafficking.
Nakapitan sa panarreklamong qualified human trafficking ng NBI ang dating kongresista na si Mike Defensor. Live mula sa TV5 Media Center nungun sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, naisampa na ba ang reklamo at saan ito nagugat? Jiggy, ilang tauhan ng NBI ang nakita kaninang hapon sa Pasig Regional Trial Court, bit-bit ang ilang mga dokumento. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung formal na nga ba na isampa itong reklamo. Ang reklamo ay nag-ugat sa sinalakay na KTV Bar and Hotel sa Pasig City noong Abril. Sa pagsusuri ng NBI, nakitaan ito ng paglabag sa building code. Nilagyan daw ito ng mga tagong lagusan, gaya ng mga pintuan at hagdanan na kumukonekta sa hotel at KTV bar. Yan ay para magbigay daan umano sa sex trafficking activities. Mahigit 50 babaeng biktima ang umano ng sexual exploitation ang nasagip mula sa gusali. Natuklasan ng NBI na si dating Congressman Mike Defensor ang chairman ng korporasyon ng may-ari ng commercial complex kung saan nakatayo ang gusali. Dawit din sa reklamo ang anak at asawa ni Defensor na sinasabi may-ari ng naturang bar at hotel. Anyway, iko-correct ko lang yung sarili ko kasi nagkamali ako doon sa sinambit ko. Hindi kasama yung physical injuries Ito yung mga qualifications kung bakit qualified human trafficking, no? Ang mga sumusunod ay sinasabing qualified human trafficking kapag ginawa po o ang biktima ay bata, no? O kaya ang biktima ay adopted, o kaya ang biktima ay nakapaglabag sa batas ay sindikato. Ang offender ay parent, ascendant, or public officer, yung binanggit po natin kanina. Saka kung ang gumamit o ang akusado ay miyembro po ng law enforcement agencies, at saka yung binanggit natin kanina na kapag ang biktima ay namatay at in exchange doon sa binanggit ko na nagkaroon ako ng pagkakamali, ay wala pong physical injuries kung hindi nagsuffer po ng insanity, o kaya instead na physical injuries, dapat masyadong technical, mutilation. Magkaiba po kasi yung physical injuries sa mutilation, kaya nalito ako kanina. Ikinokorek ko lamang yung sinabi ko. At saka syempre, nagsuffer yung biktima ng tinatawag na HIV or AIDS. No? Ilan po yan sa mga qualifications kung bakit ang kinakaharap na kaso ng akusado ay qualified human trafficking. Sa partikular na pinag-uusapan po natin balita, I believe, since more than 3 ang involved po dito, kasama po dyan yung pamilya Defensor at iba pang mga kasabwat nila di umano. Kaya po yan ay considered committed by a syndicate, no? At saka alam naman nating lahat na sinabi po sa balita na ang ilan po sa mga biktima ay minor de edad, no? A child is yung mga ang edad ay below 18 years of age, mga minors. Balik po tayo dito po sa pakikinig ng balita. Non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking. Jiggy. Anong pahayag ni Defensor tungkol dito, Camille? O eto na, syempre yung pahayag ni Defensor, pakinggan na natin sa actual interview niya. Dito tayo, balik tayo dito sa interview sa kanya. And as far as we know, it is a non-bailable offense. Exactly. Are you worried that this may lead to possible jail time? Ano na update sa kaso ni Marcoleta? So far wala pa po, nasa ombudsman pa rin. Pero hindi na ako magdi-discuss, out of topic po kasi, pasensya na po kayo, Roel Bello. Not at all, Willard. Siyempre, tanggap ko naman yan. When I started talking about yung corruption, about the country, kung anong nangyayari sa corruption, nag-start tayo November of last year. And this was based on the SONA of the President sometime in July. So kung titignan mo, Willard, magkakaroon na ulit tayo ng next State of the Nation address, wala pa rin nangyayari. And ito precisely yung statements that Hindi po totoo na wala pong nangyayari, mga tol. Sila lamang yung nagsasabing walang nangyayari kasi iba yung naratibo nila. Ang pinagbibintangan nila, siyempre, si Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, lahat ng mga kalaban ng mga Duterte. Sa kabilang banda naman, ang ginawa ng gobyerno ay pinagkakasuhan na yung mga involved
di umano sa flood control project anomalies. Wala pong katotohanan na walang nangyayari. Ang dami na pong nakakulong ngayon. Nakakulong na po si former Senator Bong Revilla, kakampi po yan ng administrasyon. Kaya wag nilang sabihin na pinipili po ang kinakasuhan. Nakakulong na din si Senator Jinggoy Estrada. Unfortunately, hindi pa po lumalabas yung resolusyon para po sa mga kaso ni Chis Escudero, Joel Villanueva at iba pang mga kongresista. Nakakulong na ang mga dating district engineering office officer, yung mga engineer po dyan ng DPWH. Nakakulong na ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at napakarami pang iba. Kaya wag palabasin si Manuel Bunuan, yan kasama sa nakakulong na. Salamat. Wag nilang palabasin na walang nangyayari. No? Hindi nga lang yon ayon doon sa kanilang naratibo kaya pilit nilang pinalalabas ngayon sa harapan ng publiko na walang nangyayari. At mangyayari din kinalaunan na ikaw naman ang makukulong, Mike Defensor. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. I've been saying, kung ano man yung galit ng ating mga kababayan, kung ano yung mga observation na sa mga nangyari, yung panawagan nila ng accountability, transparency, until now we do not see it. And I think, siguro dahil naging aktibo ako dyan sa panawagan na yan, I didn't want to be active, nag-start yan kay Sen. Gutesa, and then later on with the 18 Marines, nagsimula na itong mga kaso sunod-sunod. Now, as to the particular case of qualified human trafficking, kasi talagang sinetak nila yan eh. Kung titilan mo, Ang tingin ko nga dito mga tol, kaya nag-ingay ito si Mike Defensor para mapalabas niya na pinupolitika lamang siya. Kasi nagsimula ang lahat na ito nung sinisilip yung kumpanya niya sa mining. Di ba? Nagsimula ito nung pinansin ng ombudsman na baka merong pananagutan ang kumpanya nitong si Mike Defensor sa environmental laws. And then, lumipas ang ilang mga sandali lamang, patuloy na sa pag-iingay. Saka alam naman natin mga tol, kung ano ang background nitong si Mike Defensor. Sabi nga ni Seven Samurai na hindi ko po babanggitin dito, basahin nyo na lamang po yung lagi niyang comment, malalim ang ugnayan nitong si Mike Defensor at ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. No, pinagkakatiwalaan po ito ng lubos ng dating Pangulong Arroyo. At alam naman natin na si Arroyo ay talagang nakasuporta sa mga Duterte. No? Kaya ang sinasabi ng ilan, kaya po ito ginagawa ni Mike Defensor, di umano ay dahil po sumusunod dito sa kagustuhan ni Gloria Macapagal Arroyo, di umano. No, hindi po kumpirmado 'yan, no? And alam naman natin kung ano ang kagustuhan ni Gloria Macapagal Arroyo, di umano ay suportahan naman ng mga Duterte, partikular si Sara Duterte. Kaya doon makikita natin talaga yung background at kung sino yung namumulitika kung babalikan lang natin yung kasaysayan. No? O sige, patuloy po natin pakinggan ito pong sinasabi dito ni Mike Defensor. Willard, no? Yung mga supposed establishments, na for example, like Soler, and I've been using this as an example, Okada, City of Dreams, kahit dyan sa may Shangri-La EDSA, meron dyan mga tenants. No? They rent out a place, may mga KTV in particular. So, normal yan. Lessor ka, nagre-renta sila. So, ang ginawa nila, ito yung talagang sinilip nila na para makasuhan ka. And tama yung binanggit mo, precisely, they want it to be a non-bailable case. Para pag nakulong ako, hindi na ako pwedeng magsalita, hindi na ako pwedeng aktibong makilahok doon sa pagkilos or sa Galing niya lagay ng sirkumstansya, no? Parang makatotohanan eh. Alam niyo mga tol, kaya natin to tinatapik patuloy para bigyan ng linaw ang mga maling pahayag para sa akin na sinasabi nitong si Mike Defensor kaugnay ng mga pagbanat niya kay NBI Director Melvin Matibag. Wala po akong personal na nakikitang dahilan para po siya ay politikahin, partikular nitong si Melvin Matibag. Ang mga nagsagawa po ng investigasyon dito ay mga tauhan ng NBI na meron pong sariling pag-iisip. Meron nga pong isang post na binasa ko kanina lamang no? Ito po ay retiradong ahente ng NBI
si Ricardo Rick Diaz, or former NBI agent Diaz. Ayon po sa kanya, NBI agents are not naive. This we have to tell Mike Defensor. We know the ways of the world, ika nga. We will not fall into your malicious intrigues to divide our ranks. Gusto mong hatiin ang NBI laban kay Direktor Melvin Matibag? Well, hindi mo kami madadala sa kanyang intriga. Not the NBI. We are solidly behind our director. We have experienced many directors in the past. Meron dating military, meron dating police, meron dating huwes, pero once na dumating na siya sa NBI, hawak ang appointment ng Pangulo, siya ay NBI director at hindi na militar, hindi na pulis at huwes, at aming igagalang at susundin. We obey the duly constituted authorities, Mike Defensor, na siguradong alam mo dahil dati kang mambabatas. Baka hindi mo alam na si Attorney Matibag ay qualified, abogadong graduate sa Ateneo College of Law, dating dean ng law school at marami ng experiences sa gobyerno. Alam niya kung may krimen o wala. Ang problema, may krimen kang ginawa, human trafficking na isa sa mga priorities ng gobyerno. Meron tayong IACAT, or ito po yung Interagency and Coordinating or Interagency Council Against Trafficking, dahil sa dating pagbubunyag na masawata ang human trafficking sa bansa at nasa Tier 1 dahil sa ating pagpupunyagi na masawata ang human trafficking sa bansa. At nasa Tier 1 tayo sa US States Department's Anti-Human Trafficking Report, na ang ibig sabihin, ginagawa natin ang dapat nating gawin upang mapigil ang human trafficking sa Pilipinas. Ang siste, ikaw pang dating opisyal ng gobyerno ang gagawa ng human trafficking, at nang mahuli ka at makasuhan, iniintriga mo ang NBI at si Direktor Matibag. Hindi ka papatulan ng bureau dahil si Direktor Melvin Matibag at ang NBI ranks ay magkaisa, solidong nagtatrabaho para mahuli ang mga taong katulad mo. O yan, pahayag po ni Ricardo Rick Diaz yan, isang NBI agent. O, tuloy tayong makinig dito sa mga sinasabi ni Mike Defensor at i-debunk natin, mga tol. Hindi kasi pwedeng tayo'y manahimik lamang. No? Sabi nga, 'di ba, ni Edmund Burke, ang tanging kailangan ng mga masasama ay ang mga mabubuti ay hindi magsalita o walang gawin. O ganun lang kasimple 'yon. Kapag pinahintulutan mo ang mga 'yan na magpatuloy sa kanilang mga sinasabi ng hindi mo papatulan, mananaigang mga 'yan. Mabe-brainwash nila ang publiko. Kaya bilang isang content creator na sumusuporta sa gobyerno, at ang prinsipyo po natin dito ay kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. No? Kaya sa mga sinasabi dito ni Mike Defensor, although yan ang kanyang paniniwala, pero pinapasinungalingan po natin yan. Kasi mas naniniwala po ako sa mga ebidensya na inilalatag ngayon ng NBI. Panawagan dito sa corruption issue. And if you notice, di ba sunod-sunod na yun kami ni Congressman Senator Dante Marcoleta, yan din yung case nila, plunder. And it was based on... Ito naman, pinapalabas niya na bahagi pa rin ng pagpapatahimik sa kanila, yung plunder. May nagtatanong kanina, total, nabanggit na dito, balikan natin yon. No? Ano ba ang latest sa kasong plunder ni Marcoleta? Sa huling balita na nakakalap natin dyan, nire-rekomenda ng Investigation Division ng Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa PD number 46 kina Rodante Marcoleta, kay Mike Defensor at doon sa dalawa pang negosyante na hindi ko na po babanggitin ng pangalan. Bale, 4 po sila. Bakit po plunder? Kasi
ang halaga pong pinag-uusapan ay lagpas po ng 50 million pesos. Still, bakit plunder? Bakit hindi na lamang indirect bribery o kaya paglabag sa PD 46? Ang paliwanag po kasi at teorya ng ombudsman ay ito pong 75 million pesos na i-donate nitong si Mike Defensor at nung dalawa pang individual ay maituturing na ill-gotten wealth ni Rodante Marcoleta sapagkat hindi niya po ito idineklara sa kanyang SALN at maliwanag na ito po ay kanyang inamin. Kung matatandaan po ninyo, dalawang dokumento ang basihan po dito. Yung SALN na sinasabing yaman nitong si Marcoleta na ang halaga ay 51 million pesos lamang at yung Statement of Contributions and Expenditures na nagkakahalaga ng mahigit sa 100 milyong piso kung saan wala pong deklaradong anumang donors itong si Marcoleta. Instead, sinasabi niyang gastos niya lahat yon sa sarili niyang pera. Pero dahil nga po lumabas sa balita ng Billionaire News Channel noong November 2026 at 25, nabuko itong si Marcoleta at napilitan siyang aminin para makaligtas doon po sa kanyang kinakaharap na kaso sa Commission on Elections. Inamin niya using jurisprudence, no? Meron po siyang Peñera jurisprudence kung hindi ako nagkakamali, yung pangalan. At sa pag-amin niya na yon, nakalusot siya sa COMELEC. Pero ang hindi niya naisip, dahil inamin niya na meron pong 75 million pesos na donation, magiging ill-gotten wealth po ito. At yun ngayon ang naging basihan ng plunder laban sa kanya. Kaya wag sabihin dito ni Mike Defensor na yan ay bahagi lamang ng pamumulitika. Ang ebidensya mismo ang nagtuturo at ang ebidensya na yan ay ang mismong pag-amin nitong si Rodante Marcoleta na siya, si Mike Defensor at dalawang individual pa ay nag-donate ng halagang 75 million pesos kay Rodante Marcoleta na ikinokonsidera ayon sa teorya ng ombudsman bilang ill-gotten wealth. Kaya po ito nag-fall sa kasong plunder. Donation. In our particular case, again, as I mentioned, Willard, just to emphasize, may building ka, nagparenta ka. May mga tenants ka doon. Ito yung eksaktong kinakaso nila. And to say na human trafficking. And if you define human trafficking, ang layo. Kasi talaga ito yung may panggigipit, may, well, including economic reasons, parang ano yan talagang organisado na meron kang operasyon. And that is the case that they want to file against me dahil nga gusto nila manahimik ako. And this information just in, sir, NBI Director Melvin Matibag Ayan has na. confirmed to Billionaire News Channel na may filed case na po. At sinasabi po ninyo na politically motivated ito, sir. Be careful of what you wish for. Ha? May pasabi-sabi ka, kasuhan niyo ako. O ngayon, kinasuhan ka na. Tingnan natin kung saan ka pupulutin dyan, Mike Defensor. 23. Doon lang sa lugar niya sa NBI sa opisina nila. And dami-dami TTV doon Doon lang sa iba't ibang, di ba, lugar doon. Yung Okada, yung Soleil, yung Citorde. Ang dami TTV doon. Can you imagine NBI involving in a ganyang mga raid of trabaho lang ng pulis yan. Pagka may nakitang report o may sinasabing report na ganyan, ginagawa ng pulis yan. But NBI, at in the case of Atty. Matibag, siya lang hindi pala NBI. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize nila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika, yung mga nagsasalita. Nauna dyan yung 18 Marines, nung magsalita, nung ginawa niya, pinatawag niya. O anong sinabi niya? Credibility. Nung magsalita sa Senado, during the Blue Ribbon Committee ng Senator Erwin Tulfo, may sinabi ba siya na ito po totoo, ito po yung CCTV, ito po yung security login, investigating on the basis of what the 18 Marines. Wala. Ang sinabi niya doon at ginawa niya, siniraan niya. Yung Walang magagawa. Yun ang findings ng NBI Alangan namang sabihin ni NBI Director doon, Matibag, na ay totoo yung mga sinasabi ng Marines o Marites, no? Nagkamali ako, hindi dapat natin tinatawag na Marines yan. Yan yung sinasabi ng mga Marites. Magsisinungaling si NBI Director Matibag para lamang
Maplis ka, Mike Defensor? Ang lumabas sa investigasyon nila, hindi naman si NBI Director Matibag ang nag-imbestiga. Mga tauhan niya. Yung sinasabi ni NBI agent Rick Diaz na hindi nagpapadikta, may sarili silang pag-iisip. Ha? Ano ang lumabas sa investigasyon ng mga NBI agents? Yung sinabi ni Director Matibag, hindi yung gawa-gawa. No? At kung meron mang gawa-gawa dito, marahil, yung mga sinasabi ngayon nitong si Mike Defensor, mga tol. Kasi ito, produkto na lamang po ito ng pagtatanggol niya sa kanyang sarili para iwasan itong mga napipintong kaso sa hukuman na kakaharapin niya kinalaunan. Ngayon, sinasabi niya, gusto siyang patahimikin. Wala, consequences ng action niyo yan kung totoo. It happens na yung penalty for qualified human trafficking ay life imprisonment. Buti nga, salamat ka sa boss mo eh. Bakit? Kung hindi dahil kay Gloria Macapagal Arroyo, meron pa pong Republic Act 8177. No? Tama kaya yung pagkakaalala ko, yung lethal injection law? Wag nyo nang tandaan yung numerong binanggit ko, baka nagkamali na ako sa pagkakaalala eh. Meron po tayong lethal injection, no, bilang kaparusahan as kamatayan. Dahil po sa boss niya, na pressure ng mga tinatawag na moral entrepreneurs. Yung mga moral entrepreneurs, ito po yung mga tao o grupo ng mga individual na ang moralidad sa lipunan ang laging panuntunan. Para sa kanila, in particular, hindi dapat pinapatay ang tao sapagkat ang buhay ay binigay ng Diyos, tanging Diyos lamang ang dapat bumawi po nito. Na-produce ngayon ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo yung Republic Act 9346. Ito po yung batas, an act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines noong 2006. Kung hindi dahil sa batas na yan, ang nag-aantay na parusa sa inyo, kung sakasakali, Mike Defensor, death penalty. Pero dahil nga hindi pwedeng parusahan ng kamatayan ngayon, ang sino mang lumabag sa batas kahit gaano po yan kahinus, life imprisonment na lamang kung sakasakali ang nag-iintay sa iyo, Mike Defensor. Balik po tayo dito sa pakikinig sa kanya. 18 Marines. At dire-diretso yung mga kaso na ginagawa at pinapatawag ng NBI. Just to set the record straight about this KTV bar at saka yung hotel po. Sino ho ba ang may-ari nito? Ito ay lessor ho ba? Umuupa sa... Umuupa yung operations doon. We have 7-Eleven there. We have a Korean restaurant. May office kami doon. May office na nagre-rent out. Kami mismo, we're a tenant of that building. Doon sa other side, meron doong studio and about 2-3 other offices. Sa ilalim, on the first level. So, marami itong mga lessor. Kaya ngayon yung pinapoint ko, Willard eh. So, ibig sabihin, pag may nagbenta ng shabu doon sa isa sa mga establishment doon, kasama kami. Alam ba namin yun? Tama naman yung sinasabi mong analogy, no? Applicable naman yun talaga sa hindi alam. Kasi 'di ba, even sa Republic Act 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act na ginagamit ngayon nitong si Mike Defensor, hindi naman automatic na kapag ka may nahuli sa isang lugar ay pwede nang kasuhan yung nagmamay-ari nito. Pero pwede ring makasuhan, lalong-lalo na kung yung lugar ay tinuturing na drug den, no? Kapag drug den yung isang lugar, ang presumption, alam yun ng may-ari. No? Kaya wag mong sabihin na porkit doon nangyari at hindi alam nung may-ari, wala nang pananagutan. Ganon din naman dito sa trafficking in person. Patutunayan naman ng NBI na kayo'y may alam dyan. Kasi kung hindi ma-establish ng NBI, mga tol, na may alam itong pamilya Defensor, hindi sila makakasuhan. Hindi sila makukonvict pagdating sa korte. Ang kailangan kasi dyan, yung salitang knowingly. O kaya, kung hindi nila alam, pinahintulutan nila, no? Na may pero pagka sinabi mo palang pinahintulutan mo, alam mo na yon. No, yun ang punto. Kumbaga, i-establish yun ng NBI
na alam nila yung mga nangyayari pero wala silang ginawa. Assuming na hindi sila kasangkot, hindi sila direktang paparticipate, hindi sila direktang nakikinabang. Pero alam nila, ngunit wala silang ginawa, still may pananagutan pa rin yung may-ari ng establishment. At yun ang nakikita ko na maaaring patunayan ng NBI. And base pa nga sa mga sinasabi ng NBI, hindi lamang wala kayong ginawa kung hindi kayo mismo ay involved. Tingnan natin, Mike Defensor, kung hanggang saan mo masasabi yung depensa na yan at yung analogy na yan. Ang analogy kasi na yan, mga tol, hindi pwedeng maging depensa niya sa korte. No? Hindi pwedeng sasabihin mo sa harapan ng huwes. Tingnan nyo po yung kaso sa drugs. 'Di ba? Pag may nahuhuli, hindi naman nakakasuhan yung may-ari ng establishment. Kaya dapat sa amin ganun din. Hindi pwede 'yon. O kaya sasabihin mo sa harapan ng judge, pinipolitika lang kami, judge. Hindi pwede 'yon. Dapat meron kang mga ebidensya para patunayan na hindi nyo talaga alam yan o kaya wala kayong participation dyan. Pero sinasabi nga ng NBI, ang laking porsyento, no, ng operasyon na yan ay kayo ang namamahala. Tingnan natin, Mike Defensor, saan tutungo yan? Hanggang dito na lamang muna, mga tol. Abangan nyo ako sa susunod na live stream natin. Pag-uusapan po natin si Sara Duterte at yung naging pahayag ni First Lady Lisa Marcos ng pagtawag ng senator kay Joy Belmonte. Baka magulat ang mga DDS dyan kasi baka magsanib puwersa na talaga tuluyan ang dilaw, pink at pula. Pag-usapan natin yan later, no? Live stream po tayong muli. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.